Ito, nakalimutan na ba ninyo ito? Yan si former PNP Chief Nicolas Torre III. Yan po yung 4-star general na lehitimo. Si General Torre yan. Pinapakita ko lang sa inyo kasi mukhang nagkalimutan na. Okay? Nasa na ngayon itong mamang ito. Okay? Kaya ko po pinakita yan. Alam nyo, meron pong bagong nangyari. Tinanggal po as Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission yung PAOK na under ni retired General Gilbert Cruz. At ang ipinalit po ngayon na bagong head ng PAOK ay si retired PNP Chief Acorda. Si General Acorda na retired PNP Chief ang siya na pong Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito po yung dating napaka-active sa pagpapatigil at paghuli ng mga Chinese national na may kinalaman sa Pogo Operation. Hindi ko alam kung anong kasalanan at ano ang naging problema kung bakit tinanggal si General Cruz at ipinalit ni Pangulong Marcos si General Acosta. Anyway, karapatan ng Pangulo yan. Ganun pa man ang ating pag-usapan ito. Ano nangyari na? Talaga bang wala nang pakinabang kay General Torre? Talaga bang hindi na ito bibigyan ng pagkakataon? Magiging floating na lang? Ayan, sayang naman yung 4-star na yan. Hanggang ngayon po, nasa kanya yung 4-star na yan dahil hindi pa siya nadiretiro. Active pang general yan ng PNP na napakaganda ng ginawa sa taong bayan at sa gobyerno dahil merong rule of law at merong pagpapatupad ng batas. Sayang yung 4-star general na yan kung hindi ho papakinabangan sa ngayon. Kasi po, kaya ko ito binabanggit, huwag naman kayo magagalit ng mga Marcos supporters, followers. Si General Torre tapos na ang bakasyon. Isang buwan siyang nagbakasyon matapos siyang tanggalin sa PNP as PNP Chief. Nagbakasyon siya at natapos na noong September 29. Ay, di ba? So, halos 3 linggo na natapos na yung kanyang bakasyon, wala tayong nalalaman. Kung siya ba'y binitawan na ni Pangulong Marcos, siya ba ay bibigyan pa o hindi na ng anumang posisyon? Ay sayang po yung pagiging general, magaling, matalino at may tapang. Siya po yung gumawa ng napakagandang record. Matapos kanyang ipatupad ang batas, talagang mahirap ang pinagdaanan ng siya ay general ng Region 11 sa paghuli kay Apollo Kibuloy na tumagal ng 2 linggo o 3 linggo. Napakatensyon nun. Pagkatapos yung paghuli kay dating Pangulong Duterte at pinadala sa The Hague, Netherlands, ICC dahil sa lahat yan ay merong warrant of arrest. Kaya sumikat si Torre dahil sinunod niya ang court order. Court order laban kay Kibuloy, court order laban kay Duterte galing sa ICC. Pagkatapos nun, kung ano man yung kanyang naging pagkakamali sa PNP as PNP Director General ng pagre-reshuffle sa PNP at hindi na nagkaroon ng clearance mula sa Napolcom, sinbak siya, tinanggal siya ni Pangulong Marcos. After nun, wala na. So, di ba kayo nanghihinayang? Ako bilang Pilipino, bilang mamamayan, ako po'y nanghihinayang sa kanyang tapang at talino at galing. Kasi siya yung kailangan natin. Yes po, totoo po yan, Sir Mike Aben. Ako nakakapanghinayang po talaga na ang ating General Torre na talagang sinuportahan natin at hinangaan dahil po sa kanyang matatawag na nating kabayanihan na kanyang nagawa noong siya po ang Chief PNP at siya po ang CIDG Chief. Talagang malupit po ang kanyang mga napatunayan. Super cup talaga to. Ito ang talagang alam niyo yung etong taong to dapat dito hindi lang nilalagay sa opisina ng gobyerno Dapat ito mayroon ng dambana o estatwa sa harapan ng isang opisina. Napakabayani nitong si General Torre sa kabila ng napakatinding pang-alipusta, panggagago, pambababoy, paninira, panduduro ng mga DDS sa kanyang pagkatao. Hindi niya tinigilan hanggat hindi po naihahatid sa kulungan si Kibulok. Ngayon,
Nung nabulok niya na sa kulungan si Kibulok, si Kibuloy, ang binulok naman niya doon sa ICC ay etong si Digong. At talagang napatunayan ni General Torre na ito talaga yung masasabing hindi kayang bayaran ang prinsipyo. Alam nyo, meron ako napanood na video ni Joel Villanueva. Sabi niya hindi daw kayang bayaran ang kanyang prinsipyo, cheche boreche, mga ganyan mga sinasabi ni Joel Villanueva. Pero alam mo, Joel Villanueva, kung susumahin kung kay General Torre saka ikaw, wala ka sa kalingkingan ni General Torre kung ang pag-uusapan ay yung sinasabi mong prinsipyo. Kasi si General Torre, katakot-takot na ang ginagawa diyan ng mga DDS, pero dahil sa pagpapakulong niya kay Kibulok, pero hindi pa rin siya tumigil sa paghahatid ng hustisya at si Digong ay kanyang pinadala doon sa ICC. Dahil kay General Torre, nabubulok ngayon sa kulungan si Digong. Kaya nga maraming galit diyan na mga maka-Duterte. At alam niyo po, si General Torre po, napakaraming humahanga diyan. Napakaraming Pilipino ang kumbaga hindi makapaniwala sa kanyang mga nagawang achievement, sa kanyang pagiging isang pulis. Kaya po hindi na tayo magtaka na ang dating general ng ating bayan at dating senador, hindi na po tayo magtaka na siya po ay humanga dito kay General Torre. At talagang ito panoorin natin. Ito. Senator Trillanes na pwede to kayo ito. Tinutokso kayo General Torre ni ni former Senator Trillanes na pwede to kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan na pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag si PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really Ayan, nakakita nyo kahit si Trillanes ay humahanga dito kay General Torre. At naiisip nga po nito nga si Trillanes na yung tambalan na I'm not sure kung galing ito kay Senator Trillanes, dating senador, yung tambalang Risa, Hontiveros at General Torre. Nako, tingin ko papahirapan ang kahit sino na nagnanais na kumbaga sabayan ang kanilang tandem. Kung si General Torre po ay kakandidatong vice-presidente or maybe senador, hindi ako magsasabi ng hindi sigurado. Tingin ko talaga makakakuha to ng pwesto, senador o party list representative, o ito'y masasabi natin kung siya ay pwede rin sa pagka-vice-presidente. Sigurado po ako mananalo at kayang-kaya po niyang hawakan ang trabaho ng isang vice-presidente. Bakit? Nakaya nga ni Lustay nakaya nga ni Sara Duterte na wala na mga kinalaman o walang alam sa national na level ng pamumuno, di ba? Kaya nga kita nyo, ang totoong walang direksyon ay ang Office of the Vice President. Ang totoong walang nangyayari at walang nagagawa ay si Sara Duterte. Walang naitutulong sa mga Pilipino at ang tanging ambag lang niya sa lipunan ay ang sira ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magtanim ng puno at mag-abot ng pandesal. Yun lang ang nagagawa ni Sara.
Consistent siya sa paninira pero hindi consistent sa pagtatrabaho. Laging absent, laging nasa ibang bansa, laging nakatutok sa kaso ng kanyang ama. 'Di ba? Kaya kung kaya nga ni Sara Duterte na maging vice-presidente, abay mas lalo naman si General Torre. Kaya kung pipiliin ni General Torre na kumandidato sa pagka vice-presidente or senador, ngayon pong darating na halalan ng 2028, isa po ito sa aking susuportahan. At ako po hindi po ako magdadalawang isip na ikampanya si General Torre dahil alam natin na si General Torre ay maaasahan po sa lahat ng bagay. Napatunayan na yan. Can work under pressure. Bakit? Pressured siya doon sa paghuli kay Kibulok. Pressured siya sa paghuli kay Digong. Pero hindi po siya nagpatiklop, bagkus ang nanaig po ay ang batas. Naipatupad niya ang batas at nagawa po niyang isuko sa batas ang dating pangulo na kriminal at ang pastor na manyakol na gabi-gabing nang bubulog ng kanyang mga pastoral. Kaya, di ba, ano pa bang hindi kaya ni General Torre? Baka nga kahit sa pagka-presidente, kayanin ni General Torre, di ba? O, ikaw ba? Ano sa iyong palagay? Comment mo dyan sa baba. Kung sa pagka-vice-presidente, presidente, congressman, or senator, saan ang gusto mo na kandidatuhan ni General Torre at bakit? Kung hindi na siya ibabalik sa PNP kung anumang posisyon, halos wala na kasi nasa kanya yung 4-star general hanggat hindi siya nagre-retiro. Yung kasalukuyang general at PNP chief na si General Nartates ay hindi ho magiging 4-star yan. Mananatiling lieutenant general lang siya kasi isa lang ang 4-star general sa PNP at ngayon ay naki General Torre. Bakit floating? Bakit walang command? Bakit walang pwesto? Hindi na ba siya kailangan ng Marcos administration? Sa tingin ko, kailangan siya ng mamamayang Pilipino. Yan ang aking opinion dyan. Ulitin ko, kailangan ng mamamayang Pilipino ang isang matapang, matalino, may paninindigang general na katulad ni General Torre III. Bakit floating ito? Bakit yung matitino nananatiling floating? Walang trabaho, walang ginagawa. Pagkatapos kung sino-sino ang nakapwesto. Well, yan ho ang diskarte ni Pangulong Marcos, kaya lang nagpapakatotoo ako. Tumutulong ako sa gobyernong ito voluntary. Pero karapatan ko rin talakayin kung ano ang aking observation at opinion sa mga nangyayari. Dahil ako ay nanghihinayang sa mga taong karapat-dapat sa posisyon, pero ayaw pagkalooban. Biktima ba ng maduming politika? Biktima ba ng internal policy o awayan? Bungguan, at sinabi ko na ng una, may nagbubungguan sa Office of the President, may nagbubungguan sa gobyernong ito. Naging collateral si General Torre. Kung ano man yung mga pagkakamali, hindi nila napalampas yun. Pinarusahan nila, tinanggal, napakasakit na PNP chief, biglang tinanggal. Tapos ngayon tapos na ang bakasyon, ayaw pang bigyan ng pagkakataon. Alam nyo, pasintabi na kay General Acorda na nilagay bilang direktor ng PAOK. Palagay ko mas magugustuhan ng taong bayan kung si General Torre ang inilagay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung lalaban sa lahat ng klase ng sindikato. Mukhang siya ang tamang-tama doon. Pero ang nilagay ng Pangulo, si General Acorda, wala tayong magagawa dyan. Hindi biro. Maraming naghanap na baka isama sa Independent Commission for Infrastructure si General Torre, wala rin nangyari. Itong PAOK na napakahalagang division or Office of the President na lalaban sa korupsyon, hindi rin nailagay. So, ibig sabihin, wala nang paglalagyan. Hihintay na lang natin magretiro ang isang matapang na general. Sayang naman. Sayang. Alam kong kayang-kaya ni General Torre pa ang magtrabaho. Ang problema lang, hindi siya pinagkalooban. Yung posisyong nasa kanya, nakuha pa, nawala pa. So, ano inyong masasabi rito? Kaya sana, apila lang ito. Huwag naman, hindi ko pinangunahan ng ating Pangulo. Siya yung mayroong authority na mag-appoint. Mr. President, sana huwag mo naman kalimutan ng habang ikaw ay nasa pwesto, si General Torre. Kaya pa ng mga, inuulit ko sinasabi ko, kailangan ng taong bayan ang katulad ni General Torre. Hindi ko yung kilala ng personal. Hindi ko nakikita yan ng personal.
Ang aking pinagbabasihan lang ay yung kanyang nagawa at kanyang performance. Kailangan po siya. Bakit po pinabayaan na? Bakit po floating pa rin hanggang ngayon? Bakit po hindi ilagay sa mga pwesto na mas pakikinabangan ng mamamayan Pilipino? Mr. President, ang gobyerno ay merong crisis ngayon. Under crisis tayo ngayon dahil sa graft in corruption. Ang matapang na general ang siyang kailangan nating maghabol sa ganitong klaseng crisis na may kinasasangkutang malaking tao at iba pa. Sana naman po huwag niyong kalimutan. Mayroong pang panahon at pagkakataon na bigyan niyo naman ng pansin ang nagawa ni General Torre sa taong bayan at sa gobyerno. Alam niyo po, ang tingin ko dito kay General Torre, siya ang magiging secret weapon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang magiging kumbaga pambala talaga sa isang napakagandang posisyon na kailangan na ang hahawa kay isang General Torre. Alam niyo po, ako ilang beses na akong humanga sa mga desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ilang beses na rin niyang pinatunayan na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga nagiging desisyon. Kaya po ako pinapaubaya ko po kay PBBM ang kapalaran ni General Torre sa kanyang pagiging 4-star general. At kung maisipan man ni General Torre na mag-early retirement, diba, nasa kanyang self-discretion po yan. Alam niyo po, si General Torre po is a man of honor, man of words, man of lahat na ng man. Lahat na ng mga mabubuting salita kasunod ng man na kay General Torre na. Kaya po ako hindi po ako kailanman nagkaroon ng pagdududa o nawalan ng kumpiyansa sa isang General Torre. Alam na alam ko sa sarili ko na ako po minsan na kasi ako nagkamali sa paghanga. Siguro naman naalala ninyo yan. Dati kong supporter ni Kulaong. Nag-iisipan ko ibablog ko si Kulaong. Alam niyo po, dati kong nagkamali sa pagsuporta. Pero ngayon, hindi na. Dahil nakikita ko na kung ano talaga ang totoo, ano ang tama, at ano talaga ang kahanga-hanga, at kung sino talaga ang merong mabuting puso. Kaya sana, di ba, maisipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ma-consider na ito nga si General Torre ay mailagay sa napakagandang posisyon na tanging ang isang General Torre lamang ang makakapag-deliver ng magandang trabaho. Yan po ang ating inaasahan at sana nga po itong mga kurakot sa ating lipunan, di ba, matapos na. Alam nyo, ang isang kailangan natin sa gobyerno ay isang General Torre. Yung po talagang walang kickback, walang palakasan, walang kahit ano man lang na kumbaga yung parang pagdududahan mo ang kanyang pagkatao o magiging double standard siya o siya ay doble kara. Yan ang kailangan natin di ba? Kaya sana, di ba, mai-consider din ni General Torre ang panawagan sa kanya ni Senator Antonio Trillanes na baka maisipan niya, di ba, mapagdesisyonan niya na pumasok sa politika at, di ba, targetin niya na yung, kung hindi man yung pinakamataas, yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon na pwedeng takbuhan ng isang Pilipino, at yun ang pagiging vice-presidente. Kasi alam niyo po, nung naging vice-presidente si Sara Duterte, doon ko napatunayan may problema talaga tayo sa ating konstitusyon. Alam niyo kung bakit? Kahit na galing sa kurakot na pamilya, kurakot ang tatay, kriminal, ay pwede pa ding makakandidato na vice-presidente. Kung katulad ni General Torre, na alam natin na galing sa maayos na pamilya, galing po sa pamilya ng magigiting na mga general, at mga World War II veteran pa nga yata, yung ilan sa mga kaanak ni General Torre. Di ba,
mas most qualified pa po siya kaysa sa isang Inday Sara Duterte. Diba? Kumbaga, yung pagiging vice presidente, nung si Sara Duterte na ang umupo, kung dati ang tingin natin sa pagiging vice presidente ay napaka magalang na trabaho, napaka marangal na trabaho, at masasabi natin ito ay tinitingala. Pero ngayon, di ba, parang pinakita ni Sara Duterte na kahit anong posisyon pa ang hawakan ng pamilya Duterte, kayang-kaya nila tumbabuyin. 'Di ba? Si Digo nga nababoy niya ang Office of the President, nababoy niya Malacanang. Naikwento ni Kuya Nino Barsaga, Malacanang dinadala niya ng ano 'yan, ng mga chika babes diyan. Nagdadala siya diyan ng mga chika babes, panregalo sa mga kumpare, tauhan, kabarkada, kaibigan ni Digong. So yung Malacanang parang alam niyo parang naging kabaret. Kaya 'di ba, kung ang vice presidente natin ay ang isang General Torre, maiba, kumbaga alam niyo maiaangat ang dignidad ng Office of the Vice President. 'Di ba? Kumbaga parang ano ba tawag doon? Parang mare-retain yung paggalang, mare-retain yung pagiging kumbaga mabuting opisina ng Office of the Vice President. Kasi ngayon wala, lagapak ang Office of the Vice President. Sa mga survey rating lang naman mataas ang rating ni Sara, pero alam naman natin lahat ng rating na yan, mga survey. Hindi man totoo yan. Ilang pirasong Pilipino lang naman ang natatanong dyan. Pagpalagay mo na 2,000, 3,000, daang milyon tayo. Hindi pwedeng kumatawan sa daang milyong Pilipino ang sagot ng ilang Pilipino lamang. Natatanungin dyan sa rating. Saka isa pa nga, alam naman natin na yung mga rating na yan ay kinukomisyon, binabayaran ng mga politikong gusto na makaungo sa takbuhan, sa eleksyon. 'Di ba? Sa pagkandidato. Alam naman natin yan. Kaya kung General Torre ang may lalagay sa Office of the Vice President o sa Senado o sa Kongreso, mababalik ang tiwala ng tao, mababalik ang dignidad ng mga Pilipino at magkakaroon ulit ng kagalang-galang na tao na mapupunta sa isang opisina, Office of the Vice President, Nicolas Torre III ba? Kagalang-galang, di ba po? Napakasarap pakinggan. So, sana nga, hindi lang tayo nangangarap at sana nga ma-consider ng ating General Torre Vice President po sa 2028. Sana talaga. So, lamang po. Thank you, Sir Mike sa iyong video na aking nireaksyonan. Thank you po sa pagpapaalala sa amin kay General Torre. Ako, never kong nakalimutan si General Torre. Actually, nakaka-chat ko nga siya nung chinat ko siya ito. Andito sa akin yung chinat ko siya nung mga nakaraang araw. Ano ba yung huling message niya sa akin? Okay. Sabi niya, ayos lang ako, boss, tumawag sa akin kahapon. Si blank nangangamusta. Sabi ko, okay po, miss na namin kayo, sir. Ingat ka po palagi, God bless you. Ang sagot niya, see you. Nung yung chat ko nung nakaraan sa kanya, sabi niya, sorry bro, ngayon ko lang nakita text mo, salamat sa suporta. Yan, di ba? Alam niyo si General Torre, napaka niyan, daling i-approach, daling kausapin, hindi awkward ang mararamdaman mo, wala kaya yun, Sir Mike salamat po sa sa video mo. Maganda, walang fake news kay Sir Mike MA Pinoy TV at Mike Opinions dito po sa YouTube. Support po natin. Walang fake news, walang halong pagdududa. Mike po. Sa darating na hindi pala sa darating na eleksyon. Salamat po sa inyong lahat. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.